Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayo nagkakatipon sa hapag ng Panginoon upang tayo kumilala sa Kanya at hayaan natin siya'y mamuhay o manguna sa ating pamumuhay. Sa mga pagkakataon na hindi natin siya kinikilala at tayo bumibitaw sa kanyang pag-aakay, ito ang ating ihingi ng awa, mga kasalanang nagagawa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo't kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalaya at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos,
Lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito ay mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila ay pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doon ay nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mitii, Panginoon makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitii, Panginoon makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mitii, Panginoon makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mitii, Panginoon makapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sabagat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 2 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda.
Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo nga po'y nakapaloob sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. At kadalasan po, lalo na sa ating lingguhan na mga ebanghelyo, ito po'y tungkol kay Yesu Kristo na muling nabuhay o yung tinatawag na post-resurrection appearances. Sa nasabing mga pagpapakita ng Panginoong Yesu Kristo, ang mga alagad hindi pagdakay naunawaan ang bagay na ito. Samantalang yung mga sinabi ng Panginoong Yesu Kristo nung kasama pa sila, ito ang kanilang naalaala. Na ang Panginoong Yesu Kristo may prediksyon ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ang kanilang naalaala. Na sila'y inihanda na sa bagay na ito, sa katotohanan na siya'y gagapi sa kamatayan, siya'y muling mabubuhay. But then it's not only in remembering that they came to accept Jesus. Hindi po sapat na naalaala nila. Sumasapat po nung kilalanin nila si Kristong muling nabuhay. It is not enough for them to remember what Jesus said. But on the process of knowing, they came to recognize the risen Jesus. Ganon din po sa ating pananampalataya. Ano po? Hindi lang po ito naalaala. Naku, nung ako'y nag-exam sa board, talagang damandama ko si Jesus. You remember the blessing na nakapasa ka. Naku, nung ako'y nagsisimula sa hanap buhay, talagang tinulungan ako ni Jesus. Kaya ngayon, okay naman. It's not enough to remember. But faith is a continuous relationship to Jesus. Patuloy na pagkilala sa Kanya, continuous recognition of the risen Jesus in our lives. Na hindi po humihinto ang kaugnayan sa Diyos. Hindi po ito nakaraan at bahagi ng kasaysayan. Bagkus, bukod sa nakaraan that we remember His love, His goodness, ngayong kasalukuyan, mainam na lagi nakaangkla tayo sa Kanya, nauugnay tayo sa Kanya, that we recognize Him all the days of our lives. Not only in good times, but most especially during bad times. Kaya naman po, mula sa panimulang iyan bilang tungtungan, tayo po na kay Kristo, na palagi na alaala Kanyang kabutihan, yung Kanyang pagkamapagbigay at pagmamahal. At the same time, we recognize Him all the days of our lives. Kapag po nagkaganoon, na kinikilala natin siya palagian, we will be taught how to think amidst difficulties. Tayo po'y matuturuan sa gitna po ng
kaimposiblihan ng mga bagay. Ito pong si Felipe ay nasubok sa tanong ng Panginoong Hesus. Dito po sa Ebanghelyo, sa ika-6 na kabanata ni San Juan, talata 5, saan tayo bibili ng makakain para sa kanila? Ang sagot nitong si Felipe, kahit po halagang 200 denaryo na tinapay hindi sasapat. Naging negatibo ang kanyang pagtanaw na itong si Felipe hindi tiningnan na may magagawa si Jesus na makapangyarihan. Are we so pessimistic in this life that we fail to see God helping us? Nothing is impossible with God if only we have faith. Kaya sa una, palagian, isip at puso natin nakatuon nawa kay Jesus. May we always recognize Jesus in our lives. For us to have the process on how to go o paano mamuhay at makalagpas sa mga suliranin sa buhay. If we have Jesus in our lives again, we will be taught how to think amidst difficulties. And again, nothing is impossible with God. Ikalawa po, if we are with Jesus, siya po'y laging nasa atin, we will be taught how to share amidst scarcity. Tayo po'y matuturuan ng Panginoong Jesucristo paano ang magbigay. Si Jesucristo na buhay man niya'y ibinigay, na sa kabila ng kasalatan, pwede pa rin magbigay. At hindi lang po ang nasubok si Felipe, pati man din po si Andres na kapatid ni Simon Pedro'y nasubok. Ang sabi niya, meron ditong barang lalaki, meron siyang 5 tinapay at 2 isda. At ang dupong pa nitong si Andres, gaano na ito sa kanyang ganyang kadaming tao, kaya siya man din nasubok sa pananampalataya. Subalit wala po sa kaunti na parami ni Jesus para makakain ng lahat. Para makakain ng lahat. Wala po napakaliit na bagay ang hindi makatutuwang. Sinasabi nga po yung ito tinatawag na miracle of the multiplication of the fish and the loaf. It is a miracle of sharing. Na yung mga tao mula sa bata nagbigay. Yung bata na selfless. Yung bata na ready to give. Sundan ito ng mga tao. Kaya nung pagsamasamahin ang makakain, lumabis pa. Lumabis pa. Wala pong sapat na maibibigay. Kung anong meron ka, give until it hurts. Kung ang kaya mo ay 100, yun lang talaga eh. Magbabawas ka pa nga ng iyong panggasto sa araw na yun for you to give. Ito'y makatutuwang. Ano po? Giving is not distributing what you do not need. Ang pagbibigay po, nasasaktan ka, for you opted to give what is due for you, what is for you. Inaalis mo yung ganang iyo, yung dapat ay sa iyo, para mapasa iba. Ano po? Hindi yung magbibigay ka ng ulam kasi natira't mapapanis. Kaya ibigay mo, ang pagbibigay niluluto mo pa lang, binabalot mo na para ibigay sa kapitbahay na iyong kaibigan at namahal. Kamusta tayo? Tayo naway, katulad ng bata, walang gaano pagsasaalang sa sarili, handang magbigay. Ganyan yung mga bata. I have tested that. Na halimbawang may kumakain na bata, penge, ito ay magbibigay. One time, I asked my niece, penge, ito ay 2 taon lang. Tapos nung ibibigay na niya, sabi ko, no, I'm just kidding. Ang sabi ng nanay ko, hihingi-hingi ka, hindi mo naman kinuha. Kuhanin mo for her to know how is it to give. Wisdom speaks. Kaya kinuha ko, hiningi ko. Ang hindi ko malimutan sinabi ni nanay, for her to know how to give. At siya naman kasi, mapagbigay.
Kaya sa ikalawa, para pagnilayan, if we have Jesus, in our daily lives, we experience Him, we will be taught how to share amidst scarcity. At ang ikatlo't ikahuli, if we have Jesus in our lives, na bukod sa naalaala natin siya palalian at siya'y karanasan natin sa pang-araw-araw, we will be taught how to help amidst people in need. We will be taught how to help amidst people in need. Ang mga apostol po, sila po inutusan ng Panginoong Jesucristo na ibahagi, to distribute the loaves and the fish. Yun ang kanilang ginawa. Pinakain ang may 5,000 lalaki. Wala pa yung mga babae. Sabi sa kultura ng mga Hudyo, ang tanging may bilang ay kalalakihan. Paano kung lalaki din sa pang asawa at mga anak? Times 2, times 3? Yan ang pinakain ng Panginoong Jesucristo. Samantalang, mga apostol niya naging kamay niya, naging paa niya to distribute the blessings to the people. May lumabis pa na tinipo ng mga apostol. Mga kapatid, we are the hands of Jesus. We are the mouth of Jesus for us to say the truth. We are the heart of Jesus to let others feel the love that Jesus has for everyone. Tayo naway maging katulad ng mga apostol, katuwang ni Jesus sa pagtuwang sa mga nangangailangan. Tayo nang magkaroon ng malasakit palagian, magkaroon ng puso o pagmamahal sa kapwa nilalang, lalo higit sa mga nangangailangan. Let us always reach out to those who are in dire need. Ang tanong, when was the last time you give? Sa lubos na nangangailangan. A selfish heart loves for what it can get. But a Christian heart loves for what it can give. Sana po bilang mga Kristiyano magkaroon tayo ng puso na gusto'y magbigay ng magbigay. Katulad ng ating Panginoon sinusundan, buhay may inialay. Mga kapatid, ito yung pagnilaya natin ngayong araw na ito. We are remembering Jesus, His sacrifice on the cross, at isinasakasalukuyan natin ang sakripisyong iyan sa Eucharistia, sa hindi madugong paraan, for us not just to remember Him, but to recognize Him in the breaking of the bread, to receive Him, for Him to be with us, and for us to be with Him all the days of our lives. Amen. Panalangin ng bayan. Sa himala ng pagpapakain sa 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakalob niya sa atin. Ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway matanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Isama rin natin pasasalamat ni Nafe Kabuhat at pamilya, Eloisa Valderrama pamilya, Len Lemparga at pamilya, Emily Feliciano at pamilya, Rosemary Liberan at pamilya, Rogelio at pamilya, Uwing Agustin at pamilya, Viring at Michi Feliciano, Wilfredo Zenaida Gregory at pamilya, Lily De Rojas at pamilya, Bani Griso at pamilya, Rowie Santos at pamilya. Pagpapasala para sa regalo ng buhay kay Maria Veronica Resurrection at gayon din kay Fortunato Adriano. Sa natatanging intensyon ni Nanay Edeng Evangelista, Inang Hedy Enriquez at pamilya, Noemi de los Santos at pamilya, Mary Ann Marcelo at pamilya, at sa kagalingan ni Marie Piring, Marisa Raya Rodriguez, Christian Leo Maniquis, Elemanio Lolid Catada, Sol Catada, Luz Beminda Beneventura, at sa kaluluwa ni Father Jose III, Father Virgilio, Father Rolando, Lucia, Francisco Sr., Daniel Feliciano, Donato Elisea, Rosa, Eusebia, Armando Sinon, Delia, Pepito, Rhea, at Jasper. At sa katahimik at sambitin kay Jesus, na ating maaasahan, iba pang mga dinarasal, maging mga alahangit dalahin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang natitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tinapay na ito upang pagkain. Ang alak na ito upang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriway paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan, hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. Kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at sa kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Hatid ni Kristong pag-ibig at kapayapaan, ibahagi natin. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Mapapalad tayong sa pag-ibig ng Diyos ay napupuspos, tumutulad at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni
Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na palagi ay nararanasan si Kristo upang tayo sa Kanya'y paggabay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magsikamit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsikamit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.